Mas magulong tindahan, mas mabenta, totoo ba kumarites? Dahil sabi nga nila sa sobrang daming bumibili sa'yo ay hindi mo na nga maayos yung stock mo. Siyempre yung sasabihin ko lang ay based lang sa aking experience. Nung nag-out nga si Jowa sa kanyang trabaho, sabi ko sa kanya antayin niya ako doon dahil mag-grocery na nga muna kami at bibili kami ng bigas at itlog. Sabi nga ni Kuya Sian, wala na nga pong tig 1 kilong bigas, ang binigay niya na nga lang 2 kalahati doon sa bumili sa kanya. Pero pwedeng mangyari yun kumarites kung sobrang laki ng tindahan mo tapos ikaw lang mag-isa nagbabantay. Dito kasi sa akin pag may bumibili ay binabalik ko nga po kaagad doon sa pinakalagayan nila para hindi na ko makalat. Siyempre kung sunod-sunod ay hindi ko naman kaagad maibabalik iyan, pero pagkatapos ko nga silang bentahan ay diretso nga rin po ako ayos. Maliban na nga lang pag yung anak ko ang nagbabantay dito, yung mga bote ng soft drinks at yung mga kinukuha niya na sobra ay hindi talaga na ibabalik doon sa lagayan. Kaya ang ending pag siya nga po yung nagbabantay ay talagang makalat dito at maalikabok. Pero bago ko nga siya paalisin kumarites ay inutusan ko nga muna siyang linisin yung kanyang pwesto. At pagkatapos dudublihin ko na lang ng linis pag ako na nga yung magbabantay. Pero kung bawat kuha mo nga ay hindi mo talaga binabalik sa dating lagayan ay talaga naman magiging makalat ang iyong munting tindahan. 1 or 2 araw ka lang na hindi maglinis or magayos ng tindahan, talaga namang ang bilis kumalat. Lalo na nga ang pagwawalis kumarites, ilang oras lang ay talaga namang maalikabok na yung mga tindahan natin. Pero bago ko naman nga po ibigay sa customer ay pinupunasan ko na nga muna. Kaya madalas talaga ako may tissue or basahan dito sa tindahan ko. Dahil sa totoo lang kumarites, sobrang bilis talagang dumumi ng tindahan, pati kusina. Kaya pag may free time ako, wala nga pa akong ginagawa kundi magligpit at saka magluto ng kakainin namin. Pero sa ibang gawain ay nakakatulong naman na nga po yung 2 kong anak dahil si Tyler nga po yung naguhugas at si Kuya Sian nagsasaing, nagtitimpla ng kape. Si Jowa naman nga po ay pagdating sa labahin ay siya nga po gumagawa nun. Kaya kahit papaano ay may pahinga rin naman ako, lalo na nga pagdating ng hapon at nandito na nga po si Kuya Sian ay natutulog po talaga ako. Siyempre kahit gaano nga tayo kabisi, kailangan pa rin talaga natin ng pahinga. Sa gabi din kasi ay talaga namang late na kami nakakatulog. Tapos sa umaga ay gigising ako ng alas 5 pero hindi pa kami nagbubukas kaagad ng tindahan. 6 AM talaga kami nagbubukas ng tindahan. Minsan ay 6:20 or 6:30. Share ko lang kumarites na yung mga battery, cotton buds ay sa online ko na talaga yan binibili. Hindi nga pwede na wala kaming ganito dahil alam ko nga may naghahanap nito. Yung ibang school supply na madalas na hinanap sa tindahan ay sa online talaga ako bumibili. Kahit napakabihira lang hanapin yan sa tindahan, ay nag-i-stock pa din ako para pag may naghanap ay may maibibigay ako. Kita nyo nga na medyo umaliwalas yung harap ng tindahan ko dahil yung mga nakasabit nga po dyan ay iniklian ko na. Yung iba naman nga po ay talagang gupit-gupit na tapos inilalagay ko na lang doon sa organizer. Dati kasi hindi talaga pwedeng wala nga pong nakasabit dyan ng mga kape dahil talaga namang wala masyadong laman yung harap ng tindahan ko. Sa ngayon puno naman na nga po yung space niya, kaya naman hindi na nga po kailangan yung mga kape na nakasabit-sabit. May mga pang nakasabit dyan, yan naman nga po yung hindi kasya doon sa organizer dahil puno na. Bumibili na nga po ako ng biskwit pag 1 or 2 na lang yung stock niya. Totoo lang yung pagkakaroon ng tindahan ay hindi naman laging may customer. Time na sunod-sunod pero mayroon din namang time na bakanting oras. Kapag yung oras ay 1:00 hanggang 3:00. Kaya yung ibang tindahan ay nagsasarado nga po ng ganyang oras para matulog. Habang nagdi-display pala ako dyan, kumarites si Jowa naman ay nagkikilo na. Tulungan na nga lang po talaga kami para matapos nga po itong aming ginagawa at mawala na nga po yung kalat dito sa aming sala. Alam nyo naman na itong tindahan namin ay bahay nga rin po namin ito. Ginawa ko lang na tindahan para habang nasa bahay nga po ako ay may pagkakakitaan kami. Abay magte 3 years na nga rin po ito kumarites. Nung pandemic kasi ay sinarado or nagsarado nga po yung tindahan namin. Kaya pangalawang pagkakataon ko na nga rin po ito na magkaroon ng tindahan. Ganun naman talaga pag nahirapan tayo at hindi na kaya, kailangan natin magpahinga, pero hindi ibig sabihin nun susuko tayo habang buhay. Pagkatapos kong mag-display at marami na ngang naikilo si Jowa dyan, kaya ayan tinatali ko na nga po isa-isa. Syempre habang may ginagawa kami ay meron ding bumibili. Pag inatong may ginagawa kami kumarites, ito lang talaga yung time na hindi namin hawak yung cellphone at nagkikwentuhan. Kasi minsan pag wala talaga kaming ginagawa, madalas naming hawak ay cellphone. Syempre yun na nga rin po yung pinakapahinga niya, pero ako kasi ay nagre-reply at gumagawa or nag-e-edit ng content. Dahil bilang content creator ay araw-araw talaga ako nagpo-post ng content dito sa Facebook, sa Orange app at sa Black app para naman nga po sa affiliate. Pagkatapos ay nagpo-post nga rin po ako doon sa YT. O diba at napaka-busy ng tenderang nanay na ito. Sayang kasi yung mga extra income kumarites dahil ito rin talaga yung nakatulong sa amin para lumago ng tuluyan itong aming munting tindahan. Dahil kung sa sahod niya lang tapos dito nga po sa tindahan ni Asa ay talaga namang mauubos itong tindahan namin. Kaya pag minsan dumadating siya galing trabaho, tulog pa ako, ay hindi niya talaga ako ginigising kumarites. Nahayaan
niya rin talaga ako magpahinga dahil pag ako nga po ay gising talaga namang ang dami kong ginagawa. Importante din talaga na parehas kayo ng mindset ng jowa mo or ng partner mo. Tipong susuportahan ka sa lahat ng mga plano. So ayan, at patapos na nga po kaming magkilo kaya nag-check nga po ako ng mga resibo na pinamili namin kanina. Ako nga yung mga price dahil magdidikit nga po ako ng presyo doon sa mga pinamili namin. Pinaka-importante mo talagang gawin ko Marites pag may tindahan ka ay mag-check ng resibo. Baka hindi mo mamalayan ay tumaas na pala yung presyo o di kaya sobra or kulang nga po yung items na ibinigay sa'yo. Sakto naman nga ako Marites, abay binigyan kami ng ulam ng kapatid niya. Kaya sabi ko sa kanya magyakisoba na lang kami na noodles. Kinabukasan na nga lang ako magluto ng karne. Inaayos ko nga sa kanya yung panglagay ng presyo dahil sumasabit nga po yung pinakalagayan niya. Mabilis niya lang naman naayos ko Marites kaya naglagay kaagad ako ng mga presyo. Ibinalik niya na nga po sa sako yung mga nakilo niya para hindi nga po ito makabutas. Ako naman ay tinuloy ko yung pagpipresyo at pagdi-display. Taon na rin pala itong aming timbangan ko Marites dahil nag-memory na nga po ito nung binili ko. Pangalang namin iyan na i-charge dahil nalobat na siya. Hindi naman kasi namin ginagamit iyan sa ibang pagkikilo ko Marites, sa bigas lang talaga. Siyempre, after mag-refill ay maglinis naman nga muna tayo ng tindahan at magwalis. Abay, maraming alikabok nga po akong nakita at pati nga po itong mga putol nga po ng pinaglagyan ng presyo. So, ayun lang muna ko Marites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.